Sa unang gabi ngaming kasal, itinulak ako ng aking asawa sa impyerno gamit ang isang baso ng inuming may lason. Ngunit hindi niya alam na tinititigan ko na siya ngam nga matang nagaalab sa paghihiganti. Itinapon niya ako na walang malay dahil sa matinding kalasingan sa malamig na sahig ng guest room at agad na tumalikod. Niyakap niya ang kanyang unang pag-ibig at nagpagulong-gulong sila sa aming kama na pinalamutian ng marosas. Walang hiya nila akong kinutya. Pinaktawanan nila ako, tinawak na isang hangal na babaeng palamuti lamang at pinlano kung paano sasamsamin ang lahat ng aking yaman bago ako sipain hanggang sa maging pulubi at wasak sa lipunan. Nakasubsob ako sa siwang ng pinto, pinakikinggan ang kanilang paulit-ulit na pagawangang bawal. Matapos magbilang hanggang 7, pinigilan ko ang aking mga luha at gamit ang nanginginig ngunit determinadong kamay ay pinindot ang live broadcast button sa buong mundo sa aking cellphone. Miguel Santillan, Katrina Velasco. Ngayon na ang panahon para masaksihan ng buong mundo ang bulok na dramang inyong ginaganap. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking ulo, tila tinutusok ito ngang libu-libong karayom ng sabay-sabay. Kumakalam ang aking tiyan at may mainit na likidong patuloy na umaakyat sa aking lalamunan na parang sinusunog ito. Sinubukan kong suportahan ang aking katawan, ngunit ang aking mga braso at binti ay nanghihina na parabang tinanggal. Lahat ng aking mga buto at patuloy lang akong nakasubsob sa malamig na marmol na sahig ng guest room na parang isang tumpok ng putik. Ang lamig ay tumatagos sa manipis kong sutlang reception gown na nagiging sanhi ng walang tigil na panginginig ng aking katawan. Ilang oras lamang ang nakalipas, suot ko pa ang mamahaling wedding gown na mano-manong tinahing isang kilalang taga-disenyo. Nakatayo sa Hidna NG, Reception Hall NG, pinakamagarang hotel sa Bonifacio Global City, BGC, abang nakapulupot ang aking braso sa braso ni Miguel Santillan. Ang maringal na kristal na chandelier ay nagpapakita ng kumikinang na liwanag sa aming direksyon na parabang kinokoronahan ang kasal ng siglo. Sa ibaba ng tablado ay may libu-libong panauhin, may mga kilalang tao sa ekonomiya, mayroon ding mamamahayag. Ang kanilang mga mata ay punong inggit at pagpapala at marahil ay mayroon ding mga kalkulasyon at pagsasaalang-alang na hindi ko namamalayan. Sa oras na iyon, hinawakan ni Miguel Santillan ang aking kamay, malambot ngunit matatag. Humarap siya sa mga panauhin. Ang kanyang gwapong mukha ay punong malalim at walang bahid na pagmamahal. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono ay kumalat sa lahat ng sulok ng reception hall. Ngayong araw, sa harap ng aking minamahal na pamilya at mga kaibigan, ako, si Miguel Santillan, ay sa wakas ay pinakasalan ang aking tunay na pag-ibig, si Isabela Reyes, bilang kanyang asawa. Isinusumpa ko na ibubuhos ko ang lahat para pahalagahan at protektahan siya at hindi hahayaang makaranas ng kahit katiting na kawalang katarungan. Nang mga sandaling iyon, uminit ang aking mga mata at napuno ngang dimasukat na kaligayahan ang aking puso. Naniwala ako na matapos malampasan ang maraming hadlang, sa wakas ay narating ko na ang huling hantungan ng pag-ibig, ang pamilyang Reyes. Hindi man kami isang pamilyang konglomerato na matagal nang nakaugat tulad ng pamilya Santillan, kami ay isang pamilya ng mga iginagalang na akademiko na walang bahid dungis. Ang aking ama ay isang kilalang propesor sa Universidad ng Pilipinas, UP, at ang aking ina ay isang magaling na pianista. Ako mismo ay naktapos sa isang kilalang universidad sa sarili kong pagsisikap. Ang kasal na ito sa matang lahat, kabilang na ako, ay tila isang perpektong makapareha. Para sa maringal at walang hangganang kasalan na ito, ginastos ng aking mga magulang ang halos lahat ng kanilang naipon sa buong buhay nila at naging abala sa loob ng maraming buwan. Umaasa lamang sila na ang kanilang kaysa isang anak na babae ay may kasal ng marangya at magsimula ng isang masayang buhay. Sino ang mag-aakala na sa likod na lahat ng karangyaang ito ay nakatago ang pinakamarumi at karumal-dumal na pagtataksil at pagkalkula. Sa resepsyon, si Miguel Santillan, hindi tulad de nega dati, ay hindi ako pinihilan sa pag-inom enega alak. Sa halip,
Siya mismo ang nagangat ng baso at dinala ito sa aking mga labi ng sunod-sunod. Malambot pa rin ang kanyang mukha, ngunit mayroong isang di matatanggihang pagpupumilit. Isabela, ngayon ang ating pinakamasayang araw. Uminom ka pang ilang baso. Huwag mong sirain ang kasiyahan ng nga nakatatanda, bulong niya. Ang tono ng kanyang pananalita ay may kasamang panghihikayat at panggigipit. Noong una, inisip ko lang na masyado siyang masaya at okay lang na sundin ang kanyang kagustuhan sa espesyal na araw na ito. Ngunit, unti-unti, ang epekto ng alak ay nagsimulang lumakas at ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mabulungan ng gataw sa paligid ko ay parang may harang na tubig. Hinila ko ang kanyang manggas at mahinang nagmakaawa. Kuya Miguel, hindi ko na talaga kaya pang uminom, nahihilo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Ang lambing sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at inis na tingin na hindi ko pa nakikita dati. Wala na siyang sinabi pa at niyakap ang aking nanglalambot na katawan sa isang braso. Mula sa labas, mukhang tinutulungan niya ako ng may pagmamahal, ngunit ang kanyang mahakbang ay diretsong patungo sa isang liblib na guest room sa dulong koridor, sa kabilang direksyon mula sa aming silid pangkasal. Ang natitirang malay ko ay nagsasabi sa akin na may mali. Pinilit kong kumapit sa kanyang damit at nagtanong na may naninigas na dila. Hindi ito ang ating silid, di ba? Masyado kang lasing. Magpahinga ka rito. Huwag kang maglalakwat sa kung saan-saan. Ang kanyang boses ay sinlaming ng yelo na walang bahid ng init. Mayroon pa ngang kaunting pandidiri. Pagkatapos magsalita, walang awa niyang binitiwan ang aking kamay at itinulak ako sa loob ng silid. Natumba ako at bumagsak sa sahig. Hindi man lang niya isinara ng maayos ang pinto, hinila lamang ito hanggang sa mag-iwan ng siwang at saka tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na lumayo ang tunong ng kanyang ngayabag. Gusto ko siyang tawagin, ngunit parang may bumara sa aking lalamunan at walang boses na lumalabas. Dumating ang kadiliman na parang alon at nilamon ang natitira kong malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagising ako sa isang kakaibang malakit na tawanan. Hindi malakas ang tunog, ngunit dahil sa liblib na lokasyon ngang silid at sa hindi nakasarang pinto, malinaw na malinaw itong pumasok sa aking matainga. Boses iyong ni Katrina Velasco. Ang babaeng laging nakakapit kay Miguel na tinatawag ang sarili na pinakamamahaw na kapatid. Ang kanyang boses ay malandi na parang tutulo na ang tubig. Kuya Miguel, ang sama-sama mo naman. Di ba't unang gabi niyo ngayon ni Ate Isabela? Paano kung iwanan mo si Ate Isabela sa guest room na ganyan? Malaman niya at magalit. Paano na? Akad na sumunod ang boses ni Miguel na puno ng hindi may takong bulak na pagmamahal at halong pang-insulto. Ang pagmamahal na iyon ay para kay Katrina at ang pang-iinsulto ay para sa akin. Anong karapatan niyang magalit? Isa lang siyang palamuti na maganda tingnan. Kung hindi lang para patahimikin ang bibig ng mga matatandang direktor sa kumpanya at kung hindi dahil hindi ka patapos sa pag-aral, sa tingin mo ba ay pakakasalan ko siya? Sa puso ko, ang tanging taong karapat-dapat sa posisyon ng ginangang Santillan Group ay ikaw lamang, aking Katrina. Kung ganon, dapat mas maging mabuti ka pa sa akin sa hinaharap. Ang tawa ni Katrina ay malandi. Kung hindi, isisiwalat ko lahat ng nangyari ngayong gabi. Ipapakalat ko sa buong Maynila na ang batang CEO ng Santillan Group ay nangaliwa sa unang gabi ng kanyang kasal at pinabayaan ang kanyang bagong kasal sa guest room. Huwag kang mag-alala, mahinang tumawa si Miguel. Ang kanyang boses ay punong kayabangan. Paano kita pababayaan? Ang kamang pangkasal na ito ay sa atin naman talaga mula pa sa simula. Pagkatapos nun ay narinig ang nakasusuklam na tunong ngang pahingal, malanding tawanan at malakit na tunong ngang nakikiskisang balat. Sumirit ang dugo sa aking ulo at biglang nanigas. Isang nakatutusok na lamig ang kumalat mula sa dulo nga aking mapa hanggang sa buong katawan. Ang kumakalam sa aking tiyan ay hindi na alak, kundi matinding pandidiri at galit. Kinagat ko ng mariin ang aking ibabang labi. Sa sobrang diin, bumaon ang aking mangipin sa balat at nalasahan ko ang makapal na lasang bakal.
Ngunit ang pisikal na sakit na ito ay wala sa kalingkingan ng matinding sakit nang ang aking puso ay pinunit at walang awang tinapakan. Ginamit ko ang natitira kong lakas at dahan-dahang gumapang patungo sa pinto na parang isang nag-agaw buhay na insekto. Sa makitid na siwang ng pinto, tiningnan ko ang silid pangkasal na dapat sana ay sa akin. Nanliit ang aking magabalintataw at parabang nanigas ang lahat ng dugo sa aking katawan nang makita ang tanawin sa aking harapan. Ang aking puting wedding gown na simbolo ang kaligayahan at kadalisayan ay basta na lamang itinapon sa mamahaling karpet na parang basura. Nakasabit dito ang mapanuksong pulang bestida ni Katrina, bumuong isang maruming tanawin na nakasusugat sa mata, at sa ibabaw ng kamang pangkasal na natatakpan ng pulang sutla at sinabugan ng matalulot ng rosas, sina Miguel at Katrina ay hubat na makayakap at mabangis na naglalambingan na may ekspresyon ng kaligayahan. Narinig kong hinalikan ni Miguel ang pawisang no ni Katrina at bumulong sa malambot at mapagmahal na tono na hindi ko pa narinig dati. Talaga ngang ang aking Katrina ang pinakamahusay. Mas mahusay kaysa kay Isabela na parang kahoy sa higpit. Niyakap ni Katrina ang kanyang lig at tumawa ng may kasiyahan. Siyempre, dapat matagal mo nang alam, Kuya Miguel. Ang isang babaeng nagpapakabanal tulad ni Isabela ay walang alam sa pagnanasa ng lalaki at babae. Nagpakasal lang siya sa iyo para sa pera at kapangyarihan ng Santillan Group. Diba? Napakapakitang tao. Nang marinig ang karumal-dumal na paninirang puri at malaswang galaw na kanilang ginagawa, nakaramdam akong sakit na parabang isang higanteng kamay na hindi nakikita ang pumipiga sa aking puso. Hindi na ako makahinga. Ang matatamis na alaala sa nakalipas na 2 taon, ang kanyang maingat na atensyon sa akin, ang papuri at tiwalang aking mga magulang sa kanya, at ang kasal na buong puso naming pinahandaan ay isa lamang palang maingat na binuong panloloko. Hindi niya ako minahal mula pa sa simula. Pinakasalan niya ako para lamang buksan ang daan para kay Katrina at para palakasin ang kanyang posisyon sa Santillan Group. Bumuhos ang aking maluha, ngunit agad kong pinunasan itong malamig kong likot ng kamay. Ano ang silbing pagiya? Mababalik bang luha ang oras at gagawing hindi nangyari ang pagtataksil ngang dalawang isinumpang ito? Mapipigilan bang luha ang pagkasira ngang puso at kahihiyan ng aking mamagulang dahil dito? Hindi. Huminga ako ng malalim at pilit na hiniwalay ang aking sarili sa desperasyon at galit na handa na akong lamunin. Habang mas lalong napipilitan, mas lalo akong dapat manatiling kalmado. Malakas pa rin ang pagkahilo, ngunit ang aking isip ay mas malinaw kaysa dati. Kinapa ko ang nakatagong bulsa sa aking damit. Nandun pa rin ang aking cellphone at may ilang hindi pa nababasang mensahe na lumabas sa screen. Mensahe mula kay inay, "Anak, pagod ka na siguro. No, magpahinga ka na at mag-enjoy sa inyong unang gabi. Mahal na mahal ka namin ni Itay." Sa pagbasa ng maikling pangungusap na ito, bumara ang aking lalamunan. Ang pagkakasala at galit ay naksunok sa aking mga laman loop na parang dalawang naglalagablap na apoy. Hindi ako maaring sumuko na lang. Hindi ko maaring tiisin ang ganitong karimarim na kahihiyan ng tahimik at hinding-hindi ko hahayaang maging sismis ng iba ang pawis at pagmamahal ng aking mga magulang. Nagpatuloy ang malaswang tunok sa silid pangkasal. Wala silang pakialam na parabang ako, ang kanyang legal na asawa, ay hindi kailanman umiral. Sa malamig na puso, nagbilang ako. 1, 2, hanggang sa ika-7 bilang. Dahan-dahang humupa ang kilos sa loop ng silid. Natira na lamang ang pahingal at pagod na tawanan. Ang sama mo, Kuya Miguel. Pinahirapan mo ako ng ganito katagal, parang mababali lahat ng buto ko. Ang boses ni Katrina ay paus dahil sa kasiyahan. Kung pagod ka, matulog ka na. Bukas, maglaro tayo ulit. Ang boses ni Miguel ay puno rin ng pagod, ngunit ang tono ay nananatiling mapagmahal. Tungkol kay Isabela, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi ko hahayaang guluhin ka niya. Bahala. Paano niya ako asikasuhin? Patuloy ba niya akong gagawing palamuti hanggang sa handa na si Katrina at saka ako basta na lang sisipain?
O gagamit ba siya ng mas malupit na paraan para mawala ako sa sarili kong kagustuhan? Ngumiti ako ng malamig ng walang tunog at mabilis na hinaplos ang malamig na screen ng cellphone. Pinuksan ko ang isang live streaming application na halos nakalimutan ko na. Iminungkahi ng wedding planning team na install ko ito para i-record ang mga behind the scenes na kwento ng kasal na hindi isinapubliko. Hindi ko kailanman pinangarap na ang application na ito ay gagamitin para sa isang napakamapanganib na layunin sa sandaling ito. Pinili ko ang global public setting, inayos ang anggulong screen, at inilagay ang aking cellphone ng matatag sa isang sulok malapit sa pinto na nakatago ngunit may perpektong tanawin. Sa screen, malinaw na nakikita ang dalawang hubad na katawan na magkayakap sa silid pangkasal at ang mga damit na nagkalat sa sahig. Matapos ang lahat ng paghahanda, tahimik akong umatras at umupo sa pinakamadilim na sulok ng silid. Niyakap ko ang aking matuhod at tahimik na tinitigan ang kumikislap na live broadcast window sa screen ng aking cellphone na parang isang malamig na manonood. Noong una, ilan lang ang mga manonood na nakataong pumasok. May nagtanong ng may pagtataka, saan ito? Bagong adult show ba to? Ang birong isa pa, ang galing ng mga artista. Pero parang hindi ito set, kundi totoong hotel bridal suite. Hindi ako sumagot, nahintay lang ako ng tahimik, nahihintay na sumikat ang araw, nahihintay na magliyab ang bulok na dramang ito, naghihintay na pagbayaran nina Miguel Santillan at Katrina Flasco ang kasal at moralidad na kanilang walang-awang niurakan. Tahimik ang guest room, tanging ang asul na liwanag mula sa screen ng cellphone at ang regular na pahinga mula sa kabilang silid ang narirunig. Sumandal ako sa malamig na pader, nawala na ang aking antok. Sa aking isip, hindi mapigilang mag-flashback ang maraming eksena. Ang nakasusuklam na panunumpa na sinabi niya sa kasal, ang pagmamahal na parang makapatid na hindi niya sinasadyang ipakita kay Katrina noong kami pa ay makasintahan. Ang pekeng inosenteng ngiti ni Katrina tuwing tinitingnan ako na sa totu langay naktatago ne provokasyon. Lahat na maliliit na detalyeng iyon ngayon ay naging mga lason na kutsilyo na tumutusok sa aking puso at nagpapatigas sa aking paghihiganti na parang bakal. Miguel Santillan. Katrina Velasco. Ang sakit at kahihiyan na ibinigay ninyo sa akin ay sisingilin ko lahat kasama ang interes. Ang broadcast na ito ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng pag-atake ni Isabela Reyes. Ang liwanag sa screen ng cellphone ay nag-ilaw sa aking walang ekspresyong mukha. Ang liwanag na iyon ay sinlamig ng aking puso ngayon. Nakaupo sa sulok, tinitigan ko ang broadcast screen ng hindi kumukurap, dahan-dahang tumaas ang bilang ng manonood mula sa 10 hanggang sa 100. Nagsimula na ring maging abala ang live chatroom. Seryoso, hindi na ito pag-arte, walang nakikitang kamera, isang anggulo lang. Grabe, grabe. Hindi pamilyar ang mukhang lalaki, Miguel Santillan. Yung batang CEO ng Santillan Group, diba? Ngayon ang araw ng kasal niya. Isabela ang pangalan ng bride. Tapos sino yung babae sa kama? Diyos ko. Ito ay isang iskandalo sa pinakamataas na antas. Si Miguel Santillan ay nangaliwa sa unang gabi ng kanyang kasal. Kung si Miguel nga iyan, ang babae sa kama ay ang kanyang kerida. Nasaan ang nobya? Nasaan ang asawa niya? Wow, planado itong paninira. Matapos matiyak na may nakakilala kay Miguel, malamig kong iniangat ang sulok ng aking labi. Oh, siya nga ang lalaking iyon. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay nangako nga habang buhay na pagmamahal sa akin sa harap ng maraming tao. Pero ngayon ay mahimbing siyang natutulog kasama ang ibang babae sa aming kamang pangkasal. Inabot ko at inilakas ang volume ng aking cellphone hanggang sa maksimum. Hindi para marinig ang kanilang hilik, kundi para ang bawat maliit na ungol sa kanilang pagtulog ay may broadcast sa buong mundo sa pamamagitan ng live stream ng walang pagkakamali. Lumipas ang oras sa nakamamatay na katahimikan. Ang bilog na orasan sa dingding ng silid ay tumitiktak sa regular na pagitan. Ang tunog nito ay parabang kumakatok sa aking tensyonadong mga nerbiyos. Ngunit hindi na ito isang countdown patungo sa pagdurusa,
kundi ang pagbubukas ng isang paghihiganti. Kinapa ko ang aking ID at ilang mahahalagang bank card sa aking katawan. Ang mga bagay na iyon ay pinahirapan kong mahanap mula sa maliit na handbag na itinapon sa sulok ng silid nung medyo may lakas pa ako kanina. Ang mahigpit na paghawak sa mga bagay na ito na nagpapatunay na aking pag-iral ay tuluyang nakpawi sa mga natitirang agam-agam sa kaibuturan ng aking puso. Biglang may narinig na kaluskos mula sa loob ng silid pangkasal. Agad kong pinigil ang aking hininga at tinitigan ng matalim ang screen na parang laser. Gumalaw si Katrina at niyakap si Miguel na parang pugita. Nag-ungol siya na parang nananaginip. Kuya Miguel. Bukas, dapat mong sabihin ng malinaw sa Isabela na iyon, paalisin mo siya. Ako ang titira dito. Maging legal na ginang ng Santillan Group. Sumagot si Miguel nang may inis sa kanyang pagtulog. Tinapik ang likod ni Katrina. Ang kanyang boses ay bumubulong, oo, bukas ko aasikasuhin. Huwag ka ng magulo, matulog ka na, ayoko. Ang boses ni Katrina ay may halong pag-iyak. Ang galing niyang umarte. Natatakot ako na hindi mo siya maiwan. May koneksyon pa rin ang kanyang ama. Makakatulong sa Santillan Group mo. Tila nagising si Miguel. Ang tono ng kanyang pananalita ay puno ng pangiinsulto at matinding pakainis. Para saan ko hahanap-hanapin ang isang babaeng parang patay na isda sa kama? Ang makita lang siya ay nawawalan na akong gana. Kapag napirmahan ng kanyang ama ang kontrata sa proyekto ng pagpapaunlad ng lugar, tapos na siya, didiborsyohin ko siya ng walang kahit isang sentimo. Tingnan na lang natin kung paano pa may angat ng pamilyang Reyes ang kanilang mukha sa lipunang ito. Didiborsyohin ako ng walang bayad. Wawasakin ang aming pamilya sa lipunan. Miguel Santillan, napakamaingat mo talagang magplano. Pinisil ko ng mahigpit ang aking mga kamay, bumaw ng aking mga kuko sa aking palad. Ang matalim na sakit ay nagpapanatili sa akin nagising at ang put sa aking puso ay nagalab na parang apoy sa parang. Sa sandaling iyon, sumabog talaga ang live broadcast window. Ang bilangang mga manonood ay mabilis na tumas, mabilis na lumampas sa 100,000. Ang chat window ay gumugulong ng napakabilis na mahirap basahin ang mga nakasulat. Confirm. Si Miguel Santillan, parehong-pareho ang boses. Wasak ang maprinsipyo ko sa buhay. Sa umaga, nagpapanggap na mahal. Sa gabi, kasama ang kerida, sinasabihan ang legal na asawa na patay na isda. Demonyo talaga. Gagamitin ang biyenan para sa proyekto tapos sisipain ng walang bayad. Grabe, kawawa naman si Ate Isabela. Lasingin, itapon sa guest room. Tapos ganito ang pagtataksil. May nakakaalam ba kung nasaan ang nobya? Ligtas ba siya? Baka mapahamak. Miguel Santillan, mamatay ka na, basura. Yung kerida niya, sa boses pa lang, parang ahas na. Sa pagbabasa ng maraming mensahe na nag-alala sa akin, isang manipis na sinangang init ang dumaan sa aking puso. Ngunit mas malamig na put ang agat na tumakip dito. Wasak na ako nung nasaksihan ko ang bulok na tanawin na iyon gamit ang sarili kong mamata. Ang natitira sa akin ngayon ay isang kaisipan lamang, paghihiganti. Naging napakalamig at nakakatakot ang aking kalagayan. Tinaas ko ang cellphone, lumabas sa live broadcast application at mabilis na pumasok sa ilang social media account na madalas kong gamitin. Pagkatapos ay ibinahagi ko ang link ng live broadcast ng walang anumang paliwanag, walang isang salita, isang malungkot na tuldok lamang na parabang isang malamig na paginto na nagiwan ng isang malaking misteryo. Ito ay magpapalaki pa sa apoy para masunog ang bawat sulok ng internet. Sunod, binuksan ko ang gallery ng larawan. Nandun ang malarawang kinunan sa kasal ngayon. Sa larawan, suot ko ang isang banal na wedding gown na nakasandal sa gilid ni Miguel na may pinakamasaya at pinakamaliwanag na ngiti sa mundo. At si Miguel ay nakatingin sa akin na may titik na kayang lunurin ang isang tao. Napakabalintuna at nakalulungkot ng tanawing ito. Pinili ko ang ilang pinakasimbolikong larawan at in-upload ito na may maikling caption, ngunit magdudulot ng isang napakalaking alon ng pagkabigla. Ang kasal ng siglo,
ang panunumpangang habambuhay. Lahat ng iyon ay isang nakasusuklam na negosyo na maingat na pinlano. Pagkatapos ay upload ang post na iyon, agad kong pinatay ang application. Hindi na pinansin ang malaking tsunami na tiyak na mangyayari at muling itinuon ang aking pansin sa live broadcast screen. Ang bilang ng manonood ay lumampas na sa 500,000 at patuloy pa ring mabilis na tumataas sa listahan ng mga trending topic sa mga pangunahing portal site. Mga keyword tulad ng Miguel Santillan ng Galiwa sa unang gabi, Miguel Santillan Katrina Velasco, Isabela Reyes pinagtaksilan, Santillan Group babagsak ay mabilis na umakyat sa tuktok. Sa likod ng lahat ay nakakabit ang label na eksklusibo at nakakagulat na may matingkat na pula. Sa gitnang bagyong ito sa internet, kumislap ang screen ng aking cellphone. Isang text message mula sa aking biyenan, si Doña Victoria Santillan, ina ni Miguel. Isabela, nasaan ka? Bakit wala ka sa silid pangkasal? Sinabi ni Miguel na napapahinga ka dahil lasing ka, pero hindi sinasagot ni Miguel ang telepono. Okay lang ba kayo? Nang makita ang mensaheng ito na nakukunwaring nag-aalala na sa totoo lang ay para mag-imbestiga, ngumiti ako ng may pang-iinis. Ang matandang ito ay laging minamaliit ako. Iniisip niya na hindi ako karapat-dapat na magpakasal sa isang pamilyang konglomerato tulad ng Santillan Group. At dahil lang sa pakitang tao at kooperasyon sa negosyo ng dalawang pamilya, napilitan siyang maging magalang sa akin. Ngayon kung malaman niya na ang iskandalo ng kanyang gintong anak ay kumalat na sa buong mundo, magpapanik ba siya at susubukang paktakpan ito? O magagalit ba siya ng husto at isisisi lahat sa akin? Hindi ako sumagot. Agad kong inactivate ang silent mode at itinapon ang cellphone sa gilid. Sa ngayon, ayaw kong makipag-usap sa sinuman mula sa pamilya Santillan. Gusto ko lang maghintay ng tahimik. Maghintay na lumiwanag ang araw. Maghintay na si Miguel mismo ang makatuklas ng langit na bumagsak na ito at tamasahin ang ekspresyon sa kanyang mukha na magiging isang kawili-wailing panuwarin. Ang langit sa labas ng bintana ay dahan-dahang nagbago mula sa maitim na dilim patungo sa madilim na asul at pagkatapos ay sa maputlang puti. Isang manipis na sinag ng umaga ang tumagos sa siwang ng makapal na kurtina at bumaksak sa makinis na sahig ng silid, ngunit hindi nagdala ng kahit katiting na init. Sa loob ng silid pangkasal, gumalaw si Miguel. Nagunat siya, dahan-dahang iminulat ang mamata at nakagawiang tiningnan si Katrina na nasa kanyang yakap. Ang sulok na kanyang labi ay natural na bumuo na isang mapagmahal na ngiti at inabot niya ang kamay para haplusin ang kanyang buhok. Nagising si Katrina sa kanyang haplos, kinusot ang kanyang inaantok na mata at yumakap sa kanya ng may paglalambing. Kuya Miguel, magandang umaga. Magandang umaga. Ang boses ni Miguel ay pause dahil bagong gising, ngunit nananatiling mapagmahal. Bumangon ka na, maligo at magbihis. Maya-maya lang ay maring dumating si Isabela. Huwag kayong makita. Sumimanggot si Katrina ng hindi nasisiyahan. Ayoko. Gusto ko siyang makita. Gusto kong ipakita sa kanya na ako ang pinakamahalagang tao sa puso mo. Tama na. Naging mabigat ang tono ni Miguel. Isang ugali na autoritarian at hindi tumatanggap ng pagtutol. Hindi pa panahon. Kapag napirmahan na ang pamilya Reyes ang huling kontrata sa proyekto ang pagpapaunlad, dadalhin kita sa pamilyang ito ng maringal at marangya. Kung ngayon ay gagawa kang gulo at sisirain ang malaking plano, kaya mo bang panagutan? Natakot si Katrina sa kanyang matigas na tono, kaya sumimangot na lamang siya nang may inis at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Sinabi ni Miguel ang ilang malambot na salita para pakalmahin siya. Pagkatapos ay bumangon mula sa kama at nagsimulang magbihis ng kaswal. Pinanood ko ang kanyang kalmadong kilos sa screen, na parabang ang pangangalo niya at pagtataksil na naganap hanggang hating gabi ay hindi nangyari. Mayos pa rin siyang manamit at umaarte bilang isang tapat na CEO ng isang konglomeratong ikatlong henerasyon sa isang babay. Isang taong pakitang tao hanggang sa buto. Sa sandaling iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa sa tabing ng kama. Marahil ay balak niya akong tawagan,
ngunit biglang huminto ang kanyang kamay na parabang tinamaan ng kidlat. Ang antok at lambing sa kanyang mukha ay biglang nanigas at pagkatapos ay nadurog, matinding pakabigla at hindi makapaniwalang ekspresyon ang pumalit dito. Tinitigan niya ng matalim ang screen ng cellphone. Nagsimulang manginig ang kanyang nga daliri. Mabilis na namutla ang kanyang mukha na parang puting papel na parabang naubos lahat ng kanyang dugo. Alam kong nakita na niya ito, ang matatalim na salita na nangingibabaw sa mga trending topic sa mga portal site. Ang milyon-milyong komento ngang pagkondena sa ilalim ng address ng broadcast at ang maikling video na naglalaman ng kanyang nakasusuklam na party scene. Biglang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Ang kanyang mata na karaniwang puno na kalkulasyon o pagkukunwari, ngayon ay puno na lamang ng ganap na takot at sumasabog na galit. Ang kanyang tingin ay mabilis na lumibot sa silid na parang isang searchlight na nawalan kontrol, at sa wakas, ang kanyang tingin ay napako sa sulok malapit sa pinto kung saan ko itinago ang lenteng ang kamera. Nanlit ang kanyang mabalintataw na kasing liit ng butas ng karayom. Ang bilang manonot ng broadcast ay lumampas na sa 1 milyon. Ang reaksyon ng netizen ay bumaha na parang tsunami. Mukhang natuklasan ng gagong iyon ang kamera. Lagot. Tingnan niyo ang mukha niyang basura, namumutla. Buti nga sa kanya, porket mayaman, kung umasta akala mo kung sino, nangangaliwa. Nasaan si Ate Isabela? Ligtas ba siya? Santillan Group, siguradong baksak sa stock market, tupagbukas. Tumalon si Miguel mula sa kama na parang spring. Nakalimutan na nakasuot lang siyang bathrobe. Tumakbo siya patungo sa pinto sa ilang hakbang at sinunggaban ang aking cellphone na mainit na dahil sa matagal na pagkakabukas. Nang matiyak ang chat window na patuloy pa ring gumugulong ng mabilis at ang napakalaking bilang ng mamanonod, napasinghap siya ng maikli na punong takot na parabang na kuryente ng mataas na boltahe. Nabitawan niya ang cellphone sa kanyang kamay na basang pawis. Ang screen ay nabasag na parang sapot ng gagamba ng tumama sa sahig. Ngunit hindi man lang niya naisip na kunin ito, nakatitik lamang siya sa magabasag na piraso sa sahig. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto, ang kanyang malabi ay nanginginig, ngunit wala ni isang salita ang maayos niyang mabihkas. Natakot si Katrina sa kanyang kakaibang kilos. Tumakbo siya palapit habang hawak ang kanyang bathrobe at inalok ang kanyang braso. Kuya Miguel, anong nangyari? Bakit nahulog ang cellphone? Tinabik ni Miguel ang kanyang kamay ng marahas. Napakalakas ng kanyang puwersa kaya natumba si Katrina at halos bumagsak. Itinuro niya ang basag na cellphone sa sahig. Ang kanyang boses ay ganap na nagbago dahil sa matinding takot at galit. Anong nangyari kamo? May gana ka pang magtanong? Kagabi, lahat ng ginawa natin ay live na ipinalabas. Nakita ng buong mundo. Masaya ka na ba ngayon? Live broadcast. Namutla ang mukha ni Katrina ng mas maputi pa kay Miguel. Nagmamadali siyang yumuko at sinubukang kunin ang mangga piraso. Ngunit ang basag na screen ay patay na. Nangitas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na halos parang katapusan ng mundo. Imposible. Paano naging live broadcast? Sino? Si Isabela. Siguradong ang babaeng iyon. Nang marinig ang aking pangalan, natigilan si Miguel na parabang bagong gising. Ang kanyang namumulang mata ay naglalabas ngang isang nakakatakot na aura ngang pagpatay. Tumalikot siya at sumugot patungo sa aking silid na parang isang mabangis na hayop na nagwawala. Kumabog ang aking puso. Hindi ko namalayang umatras ako, lalo pang lumalim sa aninong sulok. Ngunit hindi ko inalis ang aking tingin na natiling nakatitig ng matalim sa screen ng aking ekstrang cellphone. Nahanda akong isa pang ekstrang cellphone na bihirang gamitin ngunit gumagana ng perpekto na dala ko sa aking katawan. Ang pangunahing device ay natagpuan na, ngunit sa ekstrang device, ang live broadcast at screen recording ay sabay na tumatakbo. Blag, sinipa ni Miguel ang pinto ng silid. Tumayo siya sa pintuan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Sa isang tingin na kasing talim ng lason na kutsilyo,
Mabilis niyang sinuri ang silid at sa wakas ay napako ang kanyang tingin sa akin na nakaupo sa sulok na may walang ekspresyong mukha, naktama ang aming nga mata. Sa kanyang mamata, mayroong nag-alab na galit, takot, hindi makapaniwalang pagkabigla, at natitirang pagnanais na kontrolin na nakakatawa. Ngunit tinitigan ko lamang siyang isang tingin na sinlamik ng nagayalong lawa na walang bahit ng anumang emosyon. Lumapit si Miguel sa akin, tiningnan ako mula sa itaas na parabang gusto niya akong durugin at marahas na hinawakan ang kuwelyo ng aking damit. Pilit niya akong hinila mula sa sahig habang umuungol na parang hayop. Isabela Reyes, gawa mo ito, di ba? Ikaw ang gumawa nito, di ba? Babaeng ahas, ang lakas ng loop mong mag-livestream, sinira mo ako. Sinira mo ang buong Santian Group. Sumakalang kuwelyo na aking damit sa aking lig na nagpahirap sa akin sa paghinga. Ngunit hindi ako pumalag. Tinitigan ko lamang siyang malamig kong nga mata. Ang aking boses ay paos dahil sa magdamag na pagpupuyat at pagiga sa malamig na sahig, ngunit napakalinaw at matatag. Ano naman ngayon, Miguel? Natatakot ka bang malaman ng ibang tao na ikaw at si Katrina Flasco ay 7 beses na nakpagulong-gulong sa aking kamang pangkasal sa unang gabi ng ating kasal? Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa galit na parabang lalabas na at itinaas niya ang kanyang kamay ng mataas. Balak niya akong sampalin, ngunit sa huli ay hindi ito lumapag. Hindi ko alam kung ang natitira niyang katinuan ang pumigil sa kanya o ang lamig ng aking walang takot na titik ang nagpatalo sa kanya. Mas lalo niyang hinikpitan ang pagkakahawak sa kuwelyo, aking damit gamit ang kabilang kamay at nangit-nangit sa kanyang mangipin. Isabela, napakalupit mo talaga. Hindi ka ba natatakot na madamay ang ating pamilya sa pagbagsak ko? Wawasakin ang pamilyang Reyes. Nangutya ako at buong lakas na itinulak ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Natumba akong 2 hakbang bago ko muling nakuha ang aking balanse. Itinaas ko ang aking baba at tiningnan ng diretso ang kanyang namumulang mata. Sinabi ko ang bawat salita ng malinaw na parang mga pako ng yelo na bumabagsak sa sahig. Miguel, anong mukha ang ihaharap mo para banggitin ang pamilyang Reyes? Nung pinainom mo ako sa unang gabi nga ating kasal at itinapon ako na parang basura sa guest room, saka dinala ang iyong krida para magpagulong-gulong sa aking kama. Naisip mo ba kahit isang beses ang pangalan ng aming pamilya? Noong pinaplano mong gamitin ang koneksyon ng aking ama, saka ako sisipain ng walang kahit isang sentimo at wawasakin ako sa lipunan. May dangal pa ba ang iyong pamilyang santilan? Lumapit ako sa kanya. Ang aking aura ay ganap na dinaig ang kanyang galit. Mula nung dinala mo si Katrina sa silid pangkasal, nawalan ka na ng karapatang sabihin ang mga salitang iyon. Ang 7 karumal-dumal na gawain na iyon ay bawat isa ay ebidensya na magpapako sa iyo sa poste ngang kahihiyan at magiging tulak para sa akin na humingi ngang katumbas na paghihiganti. Natahimik si Miguel sa aking masagot, ang kanyang mukha ay namumutla. Sa sandaling iyon, pumasok din si Katrina sa silid. Nang makita niya ako, sumigaw siya ng matinis na parang pusang naapakan ang buntot. Isabela Reyes, ikaw pala ang may gawa, babaeng tuso at masama. Sa tingin mo ba sa ganitong paraan ay makukuha mo si Kuya Miguel, managinip ka? Ang mahal ni Kuya Miguel ay ako, habang buhay ako, hindi ko man lang siya tiningnan. Inilabas ko ang ekstrang device na itinago ko sa aking katawan at marahang hinaplos ang screen nito. Pinatugtog ko ang mataas na kalidad at malinaw na boses na screen recording na nasabi ko na. Itinutok ko ang screen sa kanila at malamig na sinabi, panurin ninyo ang inyong obra maestra na ginawa ninyo kagabi. 1, 2, 7. Lahat ng inyong masalitang pag-ibig, hindi lahat ng inyong paninira at kalkulasyon laban sa akin sa lahat ng inyong maruruming galaw ay napakalinaw na narecord. Dito, ang inyong plano na sinasabing ako ay parang patay na isda at kung paano ako sisipain ng walang bayad, kailangan ko pa bang ipaalala ng maayos ang nakasusuklam na video at bastos na mga
Salita mula sa mataas na kalidad na screen ay sabay na tumama sa kanilang mga pandama. Nakita ni na Miguel at Katrina ang video, nawala lahat ng dugo sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mukha ay naging kulay abo na parang bangkay. Biglang inabot ni Miguel ang kamay para agawin ang aking device. Ngunit handa na ako, mabilis kong hinila ang cellphone at niyakap ito ng mahigpit sa aking dibdib. Miguel, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Malamig kong sinabi, ang reply ng broadcast kagabi ay kumalat na sa buong internet. Matagal nang nangingibabaw sa unang pwestong nga trending topic. Sa tingin mo ba sa pagsira ng isang device ko ay matatapos na ang lahat? Gumawa na ako ng maraming kopya sa isang virtual storage server sa ibang bansa. Inayos ko na rin ang naka-schedule na pagpapadala. Kahit napatayin mo ako dito ngayon sa takdang oras, ang nga ebidensyang ito ay automatikong ipapadala sa email ng nga mamahayag sa social desk ng nga malalaking media sa mesa ng nga investigador ng pulisya na Bureau of Internal Revenue, BIRA, at na Philippine Competition Commission, PCC. Ika at ang Santian Group ay hindi na kailanman makakaangat na inyong magaulo. Ang aking masalita ay tuluyang sumira sa mga natitirang huling pag-asa ni Miguel. Natumba siya paatras at ang kanyang likod ay malakas na tumama sa malamig na pader. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at sumigaw ng may desperasyon na parang isang hayop na nasukol. Ang lahat ng yaman, estado, at karangalan na maingat niyang binuo ay ganap na nawasak sa isang gabi sa pinakadirekta at pinakamalupit na paraan na aking pinili. Nang hina na si Katrina at napaupo sa sahig. Tanging ang pagtakip sa kanyang mukha gamit ang dalawang kamay habang umiyak at bumubulong ang kaya niyang gawin. Kuya Miguel, paano na ngayon? Paano pa tayo haharap sa mga tao? Hindi naman maluluj ang Santilan Group, di ba? Maluluj. Nang marinig ang salitang Santian Group, biglang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng kabaliwan na parabang kumakapit sa huling dayami. Tiningnan niya ako ngang isang ekspresyon na puno ng put at sumigaw, Isabela Reyes, binabalaan kita. Agad mong burahin lahat ng video at recording na iyon ngayon din. At gumawa kang isang pampublikong pahayang pahinging tawad. Sabihin mo na wala ka sa katinuan at gumawang pekeng video dahil sa pahihiganti. Kung hindi, ikaw at ang iyong mga magulang ay hindi mamamatay ng payapa. Hindi mamamatay ng payapa. Talagang natawa ako ng may pang-inis na para bang narinig ko ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Miguel, tingnan mo ang kalagayan ko ngayon. Tingnan mo ang portal site at ang mangura na bumabaha sa internet. Tingnan mo ang stocks ng Santilan Group kung hindi pa bumaksak sa pinakamababang limitasyon sa stock market. Swerte na iyon. Sa tingin mo ba may karapatan ka pang manakot sa akin ngayon? Subukan mong hawakan ang dulo ng aking buhok. Tinitiyak ko sa iyo, sa isang segundo, ang nga datos ngang tax evasion, tax fraud, madilim na pondo, at ilegal na pangangalap ngang pondo, Santilan Group ay makakarating sa Department of Justice. Ikaw, ang iyong ina, ang Santilan Group, at lahat ng iyong makamag-anak ay ipapadala ko sa lugar na nararapat sa inyo, na parabang para patunayan ang aking mga salita. Ang pangunahing cellphone na ibinagsak at sinira ni Miguel sa sahig ay biglang tumunog ng malakas. Iyon ang espesyal na ringtone mula sa kanyang punong kalihim na parabang kumakapit sa isang tali ng kaligtasan. Tumakbo si Miguel sa sahig, kinuha ang device at nanginginig na pinindot ang answer button. Bago pa man siya makapagsalita, ang takot na boses ng kanyang punong kalihim ay narinig mula sa basag na speaker. Sa tahimik na guest room, napakalinaw ng boses na iyon. Direktor, malaking problema po. Pagbukas pa lang ng stock market, bumagsak agad ang ating stock sa pinakamababang limitasyon. Bilyon-bilyong piso sa market capitalization ang naglaho. Nagbabanta ang mabangko na babawiin ang mapautang. Ang mapangunahing kasosyo ay nagpadala rin ng maliham ng pagputol ng kontrata. Ang maimbestigador mula sa BIR at PCC ay sinugod na ngayon ang lobby sa unang palapag ng headquarters. Pinapalibutan ng mamamahayag ang lahat ng gate ng kumpanya.
Ginoong Direktor, pakiusap, magmadali kayong pumunta rito. Ang kumpanya ay babaksak na, bumaksak, pagputol ngang kontrata. Bir, binulong ni Miguel ang mga salitang iyon na parang isang taong wala sa sarili. Muling nabitawan ang telepono sa kanyang kamay at bumaksak sa karpet, na para bang tinanggal lahat ng kanyang buto sa likod, bumaksak siya sa pader. Ang kanyang tingin ay blanko at ang kislap nga, autoridad na dati niyang taglay ay wala ng bakas. Tapos na, napagtanto niya na tapos na ang lahat. Ang bilang ng mga nanonood ng replay ng broadcast ay lumampas na sa 2 million. Ang chat window sa internet ay ganap na binahang malaking alon ng makomento tulad ng buti nga sayo, basura, isara na ang Santillan Group, suportahan ang diborsyo ni Isabela, sipain ang gagong iyan hanggang sa maging pulubi. Tinitigan ko si Miguel na nakaupo sa sahig na parang isang ligaw na aso na naliga at si Katrina na nanginginig at umiyak lamang sa kanyang tabi. Ang kasiyahan mula sa paghihiganti ay tahimik na nag-alab na parang malamig na apoy sa loob ng aking puso. Ngunit hindi pa ito sapat, malayo pa sa sapat. Sa sandaling iyon, isang maingay na tunong datakong ang narinig at papalapit ng papalapit. Sinundan itong matinis at nagpapanik na boses ng aking biyenan, si Doña Victoria Santillan. Miguel, nasaan ka? Ano ba talaga ang nangyayari? May tawag mula sa kumpanya. Tumakbo siya papasok sa silid at nasaksihan ang kaguluhan sa kanyang harapan. Ang kanyang anak na tulala na nakaupo sa sahig, si Katrina na umiyak na may magulong damit, at ako na malamig na nakatayo sa sulok habang mahigpit na hawak ang cellphone. Agad na nanigas at naging kulay abo ang mukha ni Doña Victoria. Una niyang tiningnan si Miguel nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay mabilis na ibinaling ang kanyang galit sa akin. Ang kanyang tingin ay para bang gusto niya akong kainin ng buhay. Isabela Reyes, gawa mo lahat ito, di ba? Matagal ko nang alam na hindi ka mabuting babae. Ang lakas ng loob mong gamitin ang ganitong klaseng tuso para sirain ang aking Miguel, sirain ang aming Santillan Group. Isa kang salot na sumisira ng pamilya. Sinalubong ko ang kanyang matalim na tingin ng direkta at hindi umatras kahit kaunti. Sa isang malinaw at malamig na boses, sinabi ko, Ginang Victoria Santillan, magising ka. Ang iyong anak na sa unang gabi ng kanyang kasal ay pinainom ngang alak ang kanyang legal na asawa. Itinapon siya sa guest room at dinala ang kridang ito para magpagulong-gulong ng 7 beses sa aking kamang pangkasal. Ang iyong anak din ang nagyabang na sisipain ako ng walang bayad matapos gamitin ang pamilyang Reyes. Mula pa sa simula, ang nanloko at nakalkula sa akin ay ang iyong anak. Inilantad ko lamang ang katotohanan sa mundo. Ang iyong pamilyang Santillan na mismo ang nagdumi sa sarili nilang mukha, ngayon ay sinisisi pa ang salamin dahil sa sobrang linaw. Ikaw, ang lakas ng loob mong sumagot. Natahimik si Doña Victoria sa aking mga sagot, halos himatayin. Itinuro-turo niya ang aking ilong, ang kanyang mamahaling inalaga ang makamay ay nanginginig ng husto. Sige, ang babaeng ito na may lason, ang pamilyang Santillan. Tatandaan namin ang galit na ito. Tingnan mo lang mamaya. Sinagot ko ang kanyang salita ng mahinahon habang ngumingiti ng walang bahit ng init. Sige, hihintayin ko. Makikita ko sa aking dalawang mata. Paano babaksa ang maringal na gusaling tinatawag na Santillan Group? Hihintayin ko ng maingat kung paano mahuhulog ang iyong pamilyang Santillan mula sa ulap patungo sa putik. Pagkatapos magsalita, hindi ko na pinansin ang mataong nalulunod sa pagkawasak at desperasyon sa silid na ito. Mahigpit kong hinawakan ang ekstrang cellphone na naglalaman ng mahahalagang ebidensya at naglakad ng diretso sa pinto. Bago pa man lumabas, huminto ako ngunit hindi lumingon. Ang aking boses ay pumuno sa bawat sulok ng silid at malinaw na na-record ng recording function na bukas pa rin sa aking device. Miguel Santillan, Katrina Velasco at Ginang Victoria Santillan. Ito ay simula pa lamang. Ang utang ninyo sa akin at sa pamilyang Reyes ay sisingilin ko lahat kasama ang interes hanggang sa wala nang matira kahit isang sentimo. Maganda na kayo.
Paglabas kong silid, narinig ko sa likod ang mamura at hindi mapigilang pag-iyak ni Doña Victoria, ang nakapipihating sigaw ni Katrina at ang magaspang na pahinga ni Miguel na parang isang nag-agaw buhay na hayop. Ngunit isinara ko lahat ng ingay na iyon sa likod ng pinto. Ang koridor ay natatakpan ng makapal na karpet na sumisipsip ngang lahat ng tunok. Tanging ang ilaw sa dingding ang naklalabas na malambot ngunit malamig na liwanag. Naglakad ako sa makinis na sahig na parang salamin patungo sa elevator. Ang aking reception gown ay maalikabok pa rin mula sa sahig ng silid. Ang aking buhok ay magulo at ang aking makeup ay matagal nang kumupas. Ngunit wala akong pakialam. Ang aking refleksyon sa pintong elevator na parang salamin ay mukhang gusgusin, ngunit ang aking likod ay tuwid na tuwid at ang aking tingin ay mas malinaw at mas malakas kaysa dati. Mula noong itinapon ako ni Miguel na parang basura sa malamig na sahig, ang Isabela Reyes na nagtatago ng ilusyon ng pag-ibig at sumusunod sa kanya ay namatay na. Ang nakaligtas ay si Isabela Reyes na gumapang mula sa impyerno para umingi NG katumbas na paghihiganti. Bumaba ang elevator, patuloy na nagbabago ang mga numero. Inilabas ko ang extrang device, pinatay ang recording, at binuksan ang social media application. Tama nga, ang top 1 hanggang 10 sa mga trending topic ay lahat pinangungunahan ng Santillan Group. Ang pagamin sa panggagalunya ni Miguel, pagbaksak ni Santillan Group, si Katrina bilang kerida, ang kasiyasiyang pag-atake ni Isabela. Sa likod ng lahat ng mga keyword na iyon ay nakakabit ang isang eksklusibong pulang marka. Ang kolumnang komento ng opisyal na account ng Santillan Group ay ganap ng sinira ng mga galit na netizen. Ang maboses na humihingi ng paglilinaw, panawagan na agad na tanggalin si Miguel sa posisyon na CEO ay umugong na parang alon. Huminga ako ng malalim at nagsimulang planuhin ang lahat ng susunod na hakbang ng malamig. Una, makipag-ugnayan sa mga magulang. Bago pa lumala ang mga sismis at kasinungalingan, kailangan kong sabihin sa kanila ang katotohanan ng direkta. Ito ay magiging isang malupit na bagay, ngunit mas mabuti kaysa hayaan silang marinig ang baluktot na katotohanan mula sa bibig ng iba. Pangalawa, kolektahin ang lahat ng ebidensya. Ang recording ang live broadcast, mga instant message conversation nina Miguel at Katrina. Minsan kong inilagay ang isang synchronization program sa kanyang cellphone nung siya ay nagpabaya, mga CCTV recording ng hotel, pati na rin ang mga saksi at testimonya na pinilit niya akong uminom. Lahat na ito ay dapat gawing perpektong ebidensya. Pangatlo, kumuhang ang pinakamahusay na abogado sa diborsyo. Hindi lamang para magdiborsyo, gagawin ko siyang pulubi at hihinging ang legal na pananagutan para sa kanyang pangangalunya, pananakot sa akin, at pagtatangkang agawin ang mga karapatan ng pamilyang Reyes. Ikaapat, protektahan ang kaligtasan ng mga magulang. Kahit ang isang dagana na sukol ay maaring kumagat ng pusa, si Doña Victoria ay hindi rin isang taong maaring maliitin. Kailangan kong pigilan sila na saktan ang aking mamagulang. Matapos mayos ang aking isip, naging mas tumawag akong taxi at binanggit ang address ng isang mamahaling apartment sa isang upscale na lugar na dati kong sikretong inupahan. Noong una, ang lugar na iyon ay gagawin kong personal na studio para magpinta at magpalipas ng oras mag-isa paminsan-minsan pagkatapos magpakasal. Ngunit nayon, ang lugar na iyon ay naging aking pansamantalang kanlungan at command headquarters para sa aking pag-atake. Sa loob ng kotse, nang buksan ko muli ang aking cellphone, hindi pa rin humupa ang init ng mga trending topic. Sa pagtingin sa real-time na graph ng stocks ng Santillan Group, ang asul na linya na bumabagsak ng husto na parang bangin ay nakakatakot. Ilang kilalang kumpanya na ang nag-anunsyo na pansamantala nilang sususpindihin o muling susuriin ang kooperasyon sa Santillan Group. Kapag bumagsak ang pader, itutulak ito nga tao. Kapag nabasag ang tambol, 1,000 tao ang pupukpok dito. Ang kalupitan ng mundo ng negosyo ay malinaw na nahayag sa sandaling ito. Sa sandaling iyon nag-vibrate ang aking cellphone. 2 salita, inay, ang lumitaw sa screen, kumabok ang aking puso.
Pinakalma ko ang aking hininga at sinubukang gawing normal ang aking boses hanggat maari. Pagkatapos ay pinindot ang answer button. Isabela, ang boses na aking ina ay gaya ng dati, malambot ngunit may kaunting pagod. Gising ka na, siguradong pagod na pagod ka kahapon. Ngayon, magpahinga ka na lang. Hindi kailangang magmadali sa bahay, matulog ka ng mahimbing. Nang marinig ang mapagmahal na boses ng aking ina na walang kaalam-alam, namula ang aking mamata. Pinigilan ko ang iya na handa ng bumuhos at sumagot sa pinakamagaan na tono. Nay, gising na po ako. Okay lang po, kayo po ni Itay kamusta? Okay lang kami lahat. Isipin mo lang ang sarili mo. Sabi ng aking ina, pagkatapos ay biglang nagbago ngang kaunti ang kanyang tono. Isabela, bakit parang paos ang boses mo? Umiyak ka ba? Ginulo ka ba ni Miguel? Ang matalas na pakiramdam nga aking ina ay naktulak sa akin na hindi na makapagpigil at sa wakas ay umiyak. Ang aking bose nang jingginig ng husto. Nay, si Miguel. Pinagtaksilan niya ako. Kagabi, sa unang gabi ng aming kasal, pinainom niya ako, itinapon sa guest room at dinala ang krida niya sa aming kamang pangkasal. Ano? Sa kabilang linya, narinig ang napakagulat na boses nga aking ina, halos parang isang matinis na sigaw. Isabela, ano ang sinabi mo? Pakiulit. Hindi, baka may hindi pakakaunawaan lang. Hindi po hindi pakakaunawaan, Nay. Pinunasan ko ang aking luha at pinilit na pakalmahin ang aking boses. Nirecord ko lahat. I-livestream ko sa buong mundo. Ngayon kung bubuksan ninyo ang mga portal ng balita, nandun lahat. Pinakasalan niya ako para lang gamitin ang koneksyon ni Itay at makuha ang proyekto. Sabi niya, pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, didiborsyohin niya ako ng walang kahit isang sentimo. Sa kabilang linya, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot. Ilang segundo pagkatapos, narinig ang malungkot na iyak ng aking ina kasabay ng mabigat at nakmamadaling mayaba ng aking ama at galit na sigaw. Miguel, ang hayop na iyon. Isabela, nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Pupunta ako diyan agad, tuturuan kong leksyon ang batang iyon. Tay, Nay, pakalmahin po ninyo ang sarili ninyo, pakinggan ninyo ako. Nagmamadali kong pinakalma silang dalawa. Ligtas na ligtas po ako ngayon. Nasa personal estudio ko po ako. Huwag po kayong padalos-dalos. Huwag ninyong puntahan si Miguel para siyang asong ulol ngayon. Kung pupuntahan ninyo siya, mapapahamak lang kayo. Nag-report na ako sa pulis at nakahanap na NG abogado. Lalabanan natin siya sa legal na paraan. Ang aking ama sa kabilang linya ay humihingal, ngunit bilang isang akademiko, nanatili siyang rasyonal. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi ng mabigat, tama si Isabela, muntik na akong mawalan ng bait sa galit. Alagaan mo ang sarili mo ngayon, itago mo lahat ng ebidensya. Nakakuha ka na bang abogado? Kailangan mo bang tulong ko? Inaasikaso ko na po. Huwag po kayong mag-alala nang maramdaman ang walang kondisyong suporta at pagmamahal mula sa aking mga magulang. Gumaan ang aking pakiramdam. Kayo pong dalawa, mag-ingat po kayo pansamantala. Bawasan ang paglabas ng bahay. Ang pamilyang Santillan, kapag nasukol, ay kayang gawin ang lahat. Pagkatapos mayos ang sitwasyon dito, susunduin ko kayo. Matapos ang mahabang pagpapakalma sa aking magulang, saka ko lamang isinara ang telepono. Nakasandal sa likod na upuan ng taksi, tahimik akong umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, ito ay isang uringang kaginhawaan at kaligtasan dahil alam kong mayroon akong masandalan. Huminto ang taksi sa harap ng gusalingan apartment. Matapos magbayad NG pamasahe, pumasok ako sa gusali na may mahigpit na seguridad. Pagbukas ang pinto ng apartment na may malinis at maliwanag na interior, medyo gumaan ang aking tensyonadong manerbiyos. Agad akong pumasok sa banyo at nilinis ang aking sariling mainit na tubig na para bang para linisin lahat ng dumi at lamig na dumikit mula kagabi. Matapos magpalit ng komportableng damit pambahay, saka ko lamang naramdaman na tunay na nabuhay ako. Umupo ako sa harap ng mesa,
binuksan ang laptop at ikinonekta ang ekstrang device para simulan ang sistematikong pag-ayos ng mga ebidensya. Video ng replay ng broadcast, mga file ng screen recording. Kinopya ko sa 3 magkakaibang USB storage device na may password. Isang itinago ko sa vault ng apartment, isang ibibigay ko sa abogado, at isa pang in-upload ko sa isang virtual cloud storage sa ibang bansa. Pagkatapos ay in-export ko ang nakasusuklam na kasaysayan na pag-usap nina Miguel at Katrina. Malinaw kong minarkahan ang time zone sa mga screenshot, lalo na ang bahagi kung saan pinlano nila kung paano ako lalasingin, kung paano nila tatamasahin ang kanilang unang gabi, kung paano kukunin ang proyekto ng pamilyang Reyes, at kung paano ako sisipain ng walang bayat. Minarkahan ko itong sangkapansin-pansing pulang bilog. Pagkatapos ay tinawagan ko ang manager ng hotel. Kagabi, para magingat, kinabisado ko na ang pangalan sa kanyang name tag. Nang makonekta ang telepono, ang boses ng manager ay nag-aalinlangan at awkward. Giginang Isabela, magandang umaga. Tungkol po sa nangyari kagabi, kami po sa hotel ay nakikiramay, pero iyan po ay personal ninyong problema. Kaya mula sa hotel, ginong manager, pinutol ko ang kanyang sinasabi ng kalmado ngunit matatag. Naintindihan ko po ang posisyon ng hotel, ngunit kailangan ko po ang CCTV recording mula sa reception hall hanggang sa koridor ng mga silid at sa harap ng aking silid at ng silid pangkasal. Ito po ay direktang may kinalaman sa isang kasong kriminal. Si Miguel Santillana ay nakusahan ng sadyang pagbibigay ng gamot at pagpapabaya at paglabag sa aking privacy at mga karapatan na sumunod. Kung tatanggi ang hotel na ibigay ito, wala akong pagpipilian kundi idemanda ang pamamahala ng hotel para sa kapabayaan sa pagbabantay at pakikipagsabuatan sa krimen. Ayaw din naman ng inyong hotel na makaroon ng reputasyon bilang isang pugat ng krimen bukod pa sa iskandalo ng live broadcast ng pangangalunya ni Miguel. Hindi po ba natahimik ang manager sa kabilang linya? Ang iskandalo ng pamilyang Santillan ay naglagay sa mamahaling hotel na naghos ang kasal sa gitna ng atensyon ng publiko. Kung masasangkot sa isang legal na kaso, mas lalala ang sitwasyon. Ilang sandali pagkatapos, sumuko siya. Ang kanyang boses ay tuyo. Sige po, Ginang Isabela, kokopyahin po namin ang recording sa oras na iyon. Ang hinihiling lang po namin ay mangako kayo na gagamitin ang video na ito para lamang sa mga layunin ng korte at hindi ito basta-basta ipapakalat sa publiko. Nangangako akong gagamitin ito para lamang sa mga layunin ng legal na kaso ng aking abogado, sagot ko ng walang paligoy-ligoy. Sa recording na iyon, ang eksena ni Miguel na pilit akong pinapainom at hinihila, at ang eksena na niyayakap niya si Katrina at pumapasok sa pangunahing silid pangkasal ay magiging isa pang matibay na ebidensya. Matapos mayos ang problema sa recording ng ebidensya, nagsimula akong mahanap ng pinakamahusay na abogado sa diborsyo sa Maynila kahit sa buong Pilipinas, lalo na ang dalubhasa sa mga alitan, stocks ng pamilyang konglomerato, at mga kaso ng komplikadong pagtatago ng ari-arian at kilala sa pagiging matatag at profesional. Pinili ko ang isang kilalang abogado at gumawa na appointment sa lalong madaling panahon. Nang matapos ang lahat ng ito, napakaliwanag ng sikat ng araw sa labas ng bintana. Sumandal ako sa upuan at sinubukang ipikit ang aking mga mata sandali para magpahinga. Patuloy na nakvibrata ang aking telepono. Napakaraming hindi nasagot na tawag mula sa hindi kilalang numero. May numero ni Miguel, numero ni Katrina, at numero ni Doña Victoria. Mayroon pa ngang matawag mula sa mga kamag-anak ng pamilyang Santillan at mga ehekutibo ng Santillan Group. Hindi ko sinagot ni isa at blinok lahat. Alam kong nag-alala at natatakot sila. Gusto nilang humingi ng tawad, gusto nilang manakot, at gusto nilang bawasan man lang ang pinsala hanggat maari, ngunit huli na ang lahat. Nang buksan ko muli ang social media application, muling nagbago ng husto ang sitwasyon. Ang Santillan Group, dahil sa hindi makayanang presyon, ay nagdaos ng isang emergency press conference. Sa live broadcast screen, si Miguel ay nakasuot ng isang itim na suit na akma sa kanyang katawan. Mayos ang kanyang buhok na may malungkot at nakakaawang ekspresyon na sinadiyang gawin. Si Doña Victoria ay nakaupo sa kanyang tabi,
namumula ang mata habang patuloy na pinupunasan ang gilid ng kanyang mata ng isang panyo. Sa kanyang tabi, dalawang matatandang miyembro ng pamilyang Santillan ang nakaupo na may matigas na mukha. Binuksan ni Miguel ang kanyang bibig na may paos na boses patungo sa kamera. Ang kanyang pag-arte ay kasing husay ng isang batikang aktor. Mga kagalang-galang na mamahayag at sa publikong nagbibigay pansin sa kasong ito. Magandang hapon. Tungkol sa video at mga walang besang sismis tungkol sa akin na kumakalat sa internet kahapon, nakaramdam ako nga malalim na kalungkutan at galit. Iyon ay isang paninirang puri na ganap na inedit ng may masamang hangarin at binaluktot ang katotohanan. Ako at ang aking asawa, si Isabela Reyes, ay laging may magandang relasyon. Sa unang gabi ng aming kasal, nagawe lang kami ng husto dahil sa isang maliit na bagay at umalis siya sa silid pangkasal dahil hindi matatag ang kanyang emosyon. Lubos kong pinagsisisihan at sinisisi ang aking sarili para doon. Ang nilalaman ng video ay resulta ng pag-edit ng isang tao gamit ang anggulo ng kamera at mga teknik sa pag-edit na may masamang hangarin para siraan ang aking pangalan, wasakin ang aking pamilya at pabagsakin ang Santillan Group. Agad na kinuha ni Doña Victoria ang mikropono, umiyak ng humahagulgol. Ako ang pinaka nakakakilala sa aking anak. Isang anak na masunurin, tapat at responsible. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Lahat ng ito ay gawa ng masamang si Isabela. Ang batang iyon ay tuso at masama. Mula pa bago magpakasal ay hindi na siya kontento sa aming pamilya, naktanim ng galit dahil sa isyu ng dote at sinadyang maglagay ng bitak na ito para sirain si Miguel at ang Santillan Group. Ang aming pamilya ay tapat na tinanggap siya. Sino ang mag-aakala na tatanggap kami ng isang manugang na parang ahas na sinuklian ng kasamaan ang kabutihan? Ang matatandang miyembrong pamilyang Santillan ay nakisali rin sa pag-arte na may napakalungkot na ekspresyon. Ginabayan nila ang opinyon para gawin akong isang sakim, tuso at handang gawin ang lahat para sa layunin. At idineklara ng Santillan Group na idedemanda nila ako sa legal na paraan para sa paninirang puri at maling ulat. Nakita ko ang kanilang murang pag-arte na binaluktot ang katotohanan at isinisi sa akin sa screen ng press conference. Sa halip na magalit ay natawa ako ng may pang-iinis. Napakatanga. Sa harap ng napakaraming video evidence, ang anumang depensa ay magmumukhang maputla at lalo lang magpapakita kung gaano kababa ang kanilang antas. Tama nga, ang chat window ng video conference ay puno nga panunuya at mura, editing, peka, akala nyo ba tanga ang nga tao? Yung boses at anggulo na iyon, paano nyo i-edit? Walang kwentang Miguel. May problema. Isinasama pa ang nanay para umiyak. Talaga ngang hindi nalalayo ang bunga sa puno. Mana sa pamilya ang kakapalan ng mukha. Nangaliwan na nga, sinisisi pa ang manugang, Ate Isabela, lumabas ka na at gumanti. Ilabas mo lahat ng totoong ebidensya. Isinara ko ang window ng conference at mabilis na gumala ang aking mga daliri sa keyboard. Ngayon na ang oras para bigyan sila ng huling malakas na suntok. Pumasok ako sa aking account na ang bilang ng tagasunod ay sumabog na at naksulat ng isang bagong post. Ang pamagat ay malakas, direkta at matigas, tugon sa press conference ng Santillan. Tingnan ang ebidensyang ito na kasing tigas ng pader na imposibleng pagkain. Hinati ko ang post sa ilang bahagi. Una, in-upload ko ang ilang maikling video mula sa screen recording kagabi na pinakamalinaw na nagpapakitang mukha at pag-usap nina Miguel at Katrina, ngunit iniiwasan ang mamasyadong bulgar na bahagi. Ang timestamp sa video ay eksaktong tumutugma sa oras ng live broadcast kahapon. Pangalawa, pinagsama-sama ko ang screenshot ng instant message conversation nina Miguel at Katrina sa nakalipas na 6 na buwan. Nakatala dito ang kanilang malambing na tawagan, mga plano sa hinaharap, at ang kanilang mga pang-iinsulto at kalkulasyon laban sa akin at sa aking pamilya. Lalo na ang bahagi tungkol sa plano sa unang gabi at ang plano na alisin si Isabela pagkatapos mapirmahan ang proyekto, minarkahan kong napakatingkat na pula. Pangatlo, isinama ko ang CCTV recording na kakatanggap ko lang mula sa hotel. Itinago ko ang pangalan ng hotel.
Ang eksena ni Miguel na pilit akong binubuhat na hindi makalakat ng maayos papunta sa silid. At hindi nagtagal ay niyakap niya si Katrina at pumasok sa pangunahing silid pangkasal, mahusay na pinagduktong-duktong. Ikaapat, ito ang huling alas na itinago ko, larawan ng mapangunahing dokumento mula sa finance team na hindi ko sinasadyang nakawin ilang taon na ang nakalipas na naglalaman ng ebidensya na si Miguel ay lihim na nagnakaw ng mga ari-arian ng kumpanya at minanipula ang performance para itaas ang presyo NG stocks. Noon, naramdaman kong may kakaiba at kinunan ko itong litrato, ngunit hindi ko ito pinalalim. Bukod dito, naktapon din ako ng kaunting hindi direktang ebidensya na nagpapakita ng posibilidad na nakipagsabuatan siya at naglobi sa ilang partikular na opisyal ng gobyerno. Ang bahaging ito ay nangangailangan ng investigasyon ng maalagad ng batas, ngunit sapat na para maging pain para sa opinyon ng publiko. Idinagdag ko, naniniwala akong ang mga autoridad ay magiging napaka-interesado sa panloob na kalagayan ng pananalapi ng Santillan Group at ang legalidad ng ilang partikular na komersyal na aksyon ng CEO na si Miguel Santillan. Panghuli, binanggit ko ang opisyal na account ng Santillan Group, si Miguel, si Doña Victoria, at lahat ng matatandang miyembro ng pamilyang Santillan na dumalo sa press conference habang nagsusulat ng isang malamig na konklusyon. Ang kasinungalingan, kahit ulitin ng 1000 beses, ay hindi kailanman magiging katotohanan. Miguel Santillan, Ginang Victoria Santillan, makita tayo sa korte. Bukod dito, inaanunsyo ko na kinuha ko na ang isang kilalang abogado bilang aking legal na kinatawan para ipagpatuloy ang kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal dahil sa panloloko, kaso ng diborsyo, kasong kriminal para sa pananakot, masamang pagtatago eng makasanip na ari-arian, at banta sa aking kaligtasan at eng aking pamilya. Magahain din akong kaso para sa danyos perwisyos. Maganda kayong sumagot, ang post na ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kumukulong langis. Hindi. Ito ay parang isang higanteng bomba na itinapon sa nag-alab na apoy. Ang bilang nga share, komento, at like ay umabot sa milyon-milyon sa isang iglap. Ang opinion kam publiko na medyo nalabong kabayarang troll kam pamilyang Santillan ay agad na naging malinaw at nagdulot kam isang tsunami na mas malaki pa kaysa dati. Grabe, totoo ang chat. 6 na buwan nang nangangaliwa at iniisip lang kung paano sasaksakin si Isabela sa likod. Lumabas na rin ang CCTV. Confirm, sinadya ni Miguel na lasingin. Itapon tapos dalhin ang krida sa silid pangkasal. Hayop. Binuksan din ang financial report ng Santillan Group. Manipulasyon ng stocks. Lobbying. Bulok pala mula sa ugat. Ang Santillan Group na ito. Ang galing ni Isabela. Ate, ang galing mo. Ubusin mo sila ng walang awa. Suportahan si Isabela hanggang sa huli. Ikulong si Miguel habang buhay. Bago pa man matapos ang katawa-tawang press conference ng Santillan Group, ang mga mamahayag sa social desk na naroon ay sabay-sabay na nakatanggap ng notifikasyon ng pinakabagong balita mula sa aking post. Agad na naging magulo ang sitwasyon doon. Ang direksyon nagmagatanong mga mamamahayag ay biglang nagbago, kasing talim na kutsilyo. Ginong Direktor, si Isabela Reyes ay naglabas lang ng malinaw na ebidensyan chat at CCTV recording. Paano ninyo ito ipapaliwanag? Ginong Direktor, sa nilalaman ng chat ay may pangungusap na tapusin pagkatapos ng proyekto. Ano ang ibig sabihin ng tapusin? Ginang Victoria Santillan, kanina ay inakusahan ninyo si Isabela Reyes ng pag-edit. Paano ninyo sasagutin ang mga totoong ebidensya na kalalabas lang? Totoo ba na mayroong financial fraud at lobbying sa Santillan Group? Mayroon bang pagbuo ng illegal na madilim na pondo? Naging hindi makontrol ang press conference. Tumadyo ang mga mamamahayag mula sa kanilang mga upuan at sumugod sa entablado. Pinalibutan si Miguel. Ipinakita ang live broadcast screen ang namumutlang mukha ni Miguel at ang takot na ekspresyon ni Doña Victoria bago ito tuluyang pinutol, ngunit huli na ang lahat. Ang maebidensyang itinapon ko ay mas mapanira kaysa sa naunang video.
Hindi lamang ito nagpapatunay ng pangangalo niya at masamang panloloko ni Miguel, kundi inilipat din ang labanan sa pinakamapanganib na pundasyon para sa Santillan, ang problema sa pananalapi ng kumpanya at kredibilidad. Tumunok ang aking telepono. Iyon ang abogado na aking kinontak. Ang kanyang boses ay may halong papuri at kagalakan. Ginang Isabela, ang material na kalalabas ninyo lang ay talagang tamang-tama, lalo na ang madokumentong pinansyal na iyon. Sinubukan ko nang kontakin ang aking kakilala sa Economic Crime Investigation Team sa Department of Justice. Sabi nila ay minomonitor na nila ang kasong ito. Bukod dito, napakalaking epekto ng inyong post. Ang opinyon ng publiko ngayon ay ganap na nasa panig natin. Sa kasong itong diborsyo, hindi lang natin siya gagawing pulubi, kundi hihingi rin tayong napakalaking danyos perwisyos batay sa pekeng kasal at masamang pagwasak sa mga karapatan ng asawa. Ang mga ari-arian na maaring ninakaw niya sa panahon ng kasal ay hahanapin din natin at kukunin lahat. Kung ang kasong ito ng financial fraud ay umunlad sa isang investigasyon, hindi maiwasan ang parusang kriminal. Salamat po sa inyong pagsisikap, attorney. Kalmado kong sagot, pakiusap, iproseso ang lahat ayon sa batas sa pinakamatigas na paraan. Ang gusto ko ay hindi lamang diborsyo. Gusto kong pagbayaran nila ang katumbas at nakakatakot na halaga. Naintindihan ko, pagkatapos makipag-usap sa abogado, mayroon na namang tawag mula sa hindi kilalang numero. Bala ko sanang patayin, ngunit hindi ko alam kung bakit parang nahipnotize ako na pindutin ang answer button at buksan ang recording function. Sa kabilang linya, narinig ang matinis at punong galit na boses ni Katrina. Wala na ang dati niyang malanding boses. Isabela Reyes, isinumpang babae. Ang lakas ng loop mong ilabas ang nilalaman ng chat na iyon. Sinira mo ako. Sinira mo si Kuya Miguel. Binabalaan kita. Hindi ako mananahimik. Mayroon din akong kahinaan mo. Tingnan mo lang mamaya. Gagawin kitang mas miserable kaysa sa akin sa lipunan. Kalmado akong sinabi sa telepono. Katrina, isa ka lang krida na nakuha ang posisyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan at pagsisinungaling. Anong kahinaan ang mayroon ka tungkol sa akin? Kung mayroon man, subukan mong ilabas lahat. Tingnan natin kung magdaragdag ka pang isang kasong krimen, pamamekeng ebidensya at panloloko, o kung ako, si Isabela Reyes, ay talagang may madilim na panik na hindi nakikitang ibang tao. Ngunit bago ka kumilos, mas mabuting kumonsulta ka muna sa isang abogado. Kasong pananakot, paninirang puri, at pagtatangkang pagpatay. Subukan mong bilangin muna kung ilang taon sa bilangguan ang makukuha mo dahil sa pagtatangkang sagasaan ako ang kotse noon. Natahimik si Katrina sa aking malamig na tono, humihingal na lamang. Sa huli ay sumigaw siya, tingnan mo lang mamaya, na parang isang taong sinapian. Pagkatapos ay pinatay ang telepono. Itinago ko ang recording file at blinok ang kanyang numero. Si Katrina ngayon ay hindi na kahit isang banta na dapat katakutan. Isa na lamang siyang talunan na nawalan ng bait at kayang mag-ungol lamang. Ngunit ang kanyang banta ay nakpaalala sa akin na hindi maging pabaya sa anumang pag-atake mula sa panik ni Miguel. Ang mataong wala nang mawawala ay kayang gawin ang lahat. Sa sumunod na ilang araw, halos hindi ako lumabas ng bahay. Masinsinang nakikipag-ugnayan sa aking abogado sa pamamagitan ng telepono at internet at dahan-dahang isinasagawa ang legal na proseso. Inilipat ko rin ang aking magulang sa isang mas ligtas at liblib na tirahan malapit sa aking apartment. Nag-arkila pa ako ng personal na bodyguard para sa kanila. Ang Santillan Group, dahil sa pag-atake nga totohanan mula sa akin, bombardamento ng media, at malawakang pagsalakay at pagsamsam ng PCC at Department of Justice, patuloy na bumagsak ang presyo ng stocks nito. Ang market capitalization nito ay naglaho ng higit sa 70%. Tinanggihan ang pagpapalawig ng pautang mula sa mga malalaking bangko, nakukumahog na kinansela nga mga pangunahing kasosyo ang mga kontrata at nag-resign ang mga pinakamahusay na talento nito. Ang higanteng imperyong negosyo na ito ay bumagsak sa bilis na nakikitang mata.
Sina Miguel at Doña Victoria ay tumatakbo kung saan-saan para humingi ng tulong, ngunit laging tinatanggihan. Ang mga taong dati ay umuyuko sa kanila bilang ginang at CEO ng konglomerato ay iniwasan na sila ngayon na parang salot. Ayon sa impormasyon mula sa aking abogado, opisyal nang sinimulan ng Department of Justice ang isang komprehensibong investigasyon sa Santillan Group. Si Miguel, bilang CEO at pangunahing kontrolado ng kumpanya, ay pinagbawalan na lumabas ng bansa at dapat handang tawagan para sa pagsisiyasat anumang oras. Ang naunang pagtatangka na ilipat ang madilim na pondo sa mga account sa ibang bansa ay natuklasan din kaya lahat ng kanyang domestic at international na account ay na-freeze. Sa araw ng medasyon ng kaso ng diborsyo, muli kong nakaharap si Miguel sa medasyon room ng Regional Trial Court. Sa loop lamang ng ilang araw, mukha siyang 10 taon na mas matanda. Malalim ang kanyang mata, hindi inayos ang kanyang balbas. At kahit na nakasuot ng mamahaling suit, ang aura ng pagkatalo at put na nanggagaling sa kanyang buong katawan ay hindi may tatago. Hindi dumating si Doña Victoria. Ayon sa balita, nakasakit dahil sa pakabigla at nakahiga sa kama. Sa medasyon room, tiningnan ako ni Miguel ng isang nakamamatay na tingin. Ang kanyang mamata ay puno ng malalim na put, ngunit ang mas malaki kaysa doon ay ang kabaliwan ng isang taong nasa bingit ng kawalan. Binuksan niya ang kanyang bibig na may paos na boses. Isabela Reyes, ano ang dapat kong gawin para masiyahan ka? Kailangan mo bang wasakin ang aking pamilya hanggang sa maging abo bago ka masiyahan? Ibaba mo lahat ng ebidensya na ikinalat mo sa internet. Didiborsyohin kita. Tungkol sa ari-arian at bayad, maaari tayong magkasundo. Umupo ako sa tapat niya na may magandang postura at sumagot ng isang boses na sinlamik ng yelo. Miguel, sa pagitan natin ay walang puwang para sa pagkakasundo. Ang kaso ay isinampa ng aking abogado. Ang hinihiling ko ay lumabas ka ng walang kahit isang sentimo at magbayad ng danyos perwisyos na 500 milyong piso sa akin. Bukod dito, lahat ng makasanip na ari-arian na ninakaw o itinago mo ng ilegal sa panahon ng kasal ay dapat ding ibalik ng buo. 500 milyon, walang kahit isang sentimo, baliw ka. Hinampas ni Miguel ang mesa at tumayo na parang isang mabangis na hayop. Isabela Reyes, huwag mong itulak ang mga tao ng sobra, wala na akong mawawala. Kung patuloy mo akong susukulin, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang mamagulang ko, Miguel, tumayo rin ako mula sa upuan. Ang aking tingin na kasing talim ng kutsilyo ay tumusok sa kanya. Binabalaan kita. Subukan mong hawakan ang isang hiblang buhok ng aking mga magulang. Ikaw at ang iyong ina ay gugugulin ninyo ang natitirang bahagi ng inyong buhay na nabubulok sa selda ng bilangguan. Sa tingin mo ba ay magtatapos lang ito bilang isang ordinaryong kasong pang-ekonomiya? Palagi kong tinutupad ang aking masalita. Ang aking aura ay ganap na nagpatalo sa kanya. Nakita ni Miguel ang aking malamig, matatag at walang bahid ng takot na titig na ito, nanigas na para bang ngayon lang kami nakita. Binuksan niya ang kanyang bibig at sa huli ay ang kanyang nag-umapaw, nakabaliwan ay kumupas na parang isang lobo na tinusok ng karayom. Napaupo siya ng mahina sa upuan, hinawakan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at umungol sa sakit na parang hayop. Sa huli, dahil sa hindi makaya ng dobleng presyon mula sa mga nakasalansan na totoong ebidensya at banta ng pagkakakulong ng Department of Justice, nilagdaan ni Miguel ang kasunduan sa diborsyo na napaka-paborable sa akin. Ayon sa kasunduan, ang dalawang panig ay nagdiborsyo at kailangang bitiwan ni Miguel ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya, kasama na ang lahat ng ari-arian sa Maynila, mamahaling imported na sasakyan, deposito, stocks, kasama na ang stocks ng Santillan Group na basura na at lahat ng iba pang makasanib na ari-arian. Bukod dito, kailangan niyang magbayad ng danyos na 500 milyong piso sa akin dahil karamihan sa kanyang maari-arian ay kinumpiska at na-freeze. Ang halagang ito ay babayaran ng paunti-unti at sa pamamagitan ng pagsurrender ng kanyang manatitirang ari-arian. At kailangang maglagay si Miguel ng isang pampublikong anunsyo ngang pahingi ng tawad sa akin at sa aking pamilya sa isang pambansang pahayagan. Habang pumipirma,
Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan ako ngang namumulang nga mata. Sa kanyang mamata, wala ng put, tanging kawalan at walang katapusang desperasyon. Alam niya na talo na siya, ganap na talo at nawala ang lahat. Hindi ko naman lang siya tiningnan, kinuha ang aking nga dokumento at tumalikod. Paglabas ko sa gate ng korte, nakakasilaw ang sikat ng araw, ngunit mas mainit at mas maliwanag din kaysa dati. Ang mabigat na pasanin na matagal ng pumipiga sa aking dibdib ay sa wakas ay nadurog. Hindi naktagal, idineklara ng korte na bangkarota ang Santillan Group dahil sa iba't ibang akusasyon tulad ng seryosong accounting fraud, pagbuo ng illegal na madilim na pondo at tax evasion. Si Miguel ay hinatulan ng 12 taon na pagkakakulong at isang napakalaking multa para sa iba't ibang krimen sa ekonomiya. Hindi kinaya ni Doña Victoria ang pagkabigla sa pag-aresto sa kanyang anak at pagbagsak ng kanilang pamilya. Na-stroke at ganap na naparalisa. Ginugol ang natitirang bahaging ang kanyang buhay sa kamangang ospital sa isang nursing home sa labas ng lungsod. Si Katrina, matapos subukang magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin sa internet, ay mabilis na nabunyak ng netizen. Sa huli ay hinatulan siya ng 1 taon at 6 na buwan na pagkakakulong sa magakasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, paninirang puri at pagtatangkang pagpatay sa nakaraan. Ang kanyang buhay ay nag-iwan din ng isang panghabang buhay na tala ng krimen na hindi mabubura. Sa wakas ay bumalik na sa kapayapaan ang aking buhay. Hindi, ang tunay na bagong buhay ay nagsimula na. Sa isang bahaging ang pera mula sa danyos na natanggap ko, binilhan ko ang isang marangyang bahay na comfortable at maganda sa isang elite na lugar ang aking mga magulang at naglaan ng pinakamahusay na suportang medikal para sa kanila. Ang natirang pra ay ginamit ko para tuparin ang aking pangarap na magbukas ng isang independent design studio. Pinangalanan ko ang studio na Bagong Simula. Hindi malaki ang sukat nito, ngunit naglalaman ito ng lahat ng aking pagnanasa at talento. Hindi na ako manugang sinuman, hindi na ako palamuting sinuman. Ako na lamang si Isabela Reyes, isang taga-disenyo na bumangon mula sa mga guho at ganap na kumokontrol sa kanyang sariling buhay. Ang aking mga gawa ay nakatanggap ng mainit na papuri mula sa mga nasa industriya at sa publiko. Tinuring na may isang tapat na pag-unawa sa buhay at isang matatag na lakas ng buhay. Paminsan-minsan ay nakikita ko ang maikling follow-up na balita tungkol sa pagbagsak ng pamilyang Santillan sa sulok ng balitang pang-ekonomiya o panlipunan, ngunit ang aking puso ay kalmado na parang lawa. Ang mga taong iyon at ang mga pangyayaring iyon ay matagal nang lumipas, malayo sa aking bagong buhay. Isang maaraw na hapon, nakaupo ako malapit sa malaking bintana sa studio na inaayos ang isang sketch ng disenyo. Ang aking kasamahan sa trabaho at matalik na kaibigan ay nagdala ng isang tasa ng kape at sinabi habang nakangiti, "Isabela, mamayang gabi ay may networking event ang industriya ng disenyo. Maraming mahahalagang potensyal na kliyente ang darating. Gusto mong sumama?" Kinuha ko ang kape at tumango habang nakangiti ng maliwanag. "Sige, maganda yan." Ang langit sa labas ng bintana ay asul na parang bagong hugas at ang maulap ay dahan-dahang gumagalaw. Alam kong mahaba pa ang daan sa unahan at maaring dumating muli ang bagyo, ngunit hindi na ako natatakot. Napatunayan ko na mayroon akong sapat na lakas at karunungan para protektahan ang aking sarili, protektahan ang mataong mahal ko, at lumikhang aking sariling maningning na buhay. Ang bagong buhay ni Isabela Reyes ay nagsisimula pa lamang at ang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng walang katapusang kadiliman kasama ang lahat ng kanyang pag-ari ay naging walang halagang alabok sa ilalim ng malaking agos ng panahon at ng martilyo ng batas. Hindi na kailanman makakaapekto sa kanya kahit kaunti. Ang daan sa ilalim ng kanyang mga paa ay patungo sa isang maliwanag na hinaharap at bawat hakbang na kanyang ginagawa ay matatag at tiyak.